Mga katinag-aalog ko, matagal-tagal ko na pong naoobserbahan ang usapin tungkol sa ating kampyon na si Carlos Yulo. Ngunit bago po tayo dumako sa aking opinyon, ibabahagi ko po muna sa inyo ang isang alamat o isang lumang kwento na nagmula naman sa bansang Japan. Ang salitang abasute kapag isinalin sa salitang Tagalog ay nangangahulugan na ang pag-aabandona sa isang matandang babae. Nagpasalin-salin ng mga alamat na ito at naging iba't ibang bersyon ng kwento. Ngunit ang pinakapopular sa kanilang lahat, mga katinagalog ko, ay pinamagatan na ang Uba Soteyama. Nang unang panahon sa bansang Japan, mayroong isang pamilya sa isang nayon. Nang panahon na iyon ay talaga namang napakahirap at malala ang nararanasan nila na tagtuyot. Ang kanilang mga pagkain ay talaga namang kulang na kulang at hindi sumasapat para sa kanila. Minsan habang nagsisibak ng kahoy ang isang ginoo, ay nilapitan ito ng kanyang matandang ina. Sinabi nito na ngayong ika-6 na pong kaarawan niya ay panahon na upang siya ay iakyat na sa bundok. Ang kanyang tinutukoy, mga katinagalog ko, ay ang bundok ng Mount Fuji. Ito rin ay kilala sa katawagan na ang Akihabara o ang ibig sabihin naman ay ang dagat ng mga puno. Sa sinasabing ito ng ina ay nagprotesta ang kanyang anak. Nang sinaunang panahon, itinuturing na pabigat ang mga matatanda dahil sa hirap ng buhay ay hindi na sila nakakapagtrabaho pa at tila ba dagdag pa sila sa kanilang mga kailangang pakainin ng pamilya. Ilang beses na nagsumamo ang matandang ina sa kanyang anak na dalhin na siya nito sa bundok. Kalaunan sa hirap ng kanilang nararanasan ay pumayag na rin ito. Habang sila ay paakyat ng bundok at papasok sa kasukalan, napansin ng anak na ang kanyang ina ay pumuputol ng mga sanga. Nakita niya rin na ang sanga naman ay kanyang pinipira-piraso at saka tinatapon sa lupa. Nang hindi na makatiis ang anak ay tinanong ito ng kanyang ina, "Ina, ano po ba ang ginagawa mo? Bakit mo pinuputol ang mga sanga saka tinatapon sa ating dinaraan?" Sumagot ang kanyang ina, "Sinisigurado ko lamang na hindi ka maliligaw sa iyong pagbaba sa kabundukan." Dito tila ba nadurog ang puso ng anak sa kabila na ng alam ng ina na siya ay iiwan ng kanyang anak na kanyang inaruga. Simula pagkabata, siya pa rin ang laman ng puso nito at hangad pa rin ang kanyang kabutihan. Kaya naman napagdesisyonan na nito na muling iuwi na ang ina at ipinangako nito sa kanyang sarili na aalagaan niya ito hanggang sa kanyang huling hininga. Minsan ay dumalaw sa kanilang bayan ang isa sa pinakamataas na lider ng kanilang bansa. Nagbigay ito ng kautusan na gawan siya nito ng tali na gawa sa abo. Kung hindi, lahat sila sa kanilang bayan ay kanyang matinding parurusahan. Ang lahat ng taga-nayon ay tila ba nagimbal sa kanyang kautusan. Ilang beses man nilang ginawa at tinangka, ay imposible na makagawa ng isang tali na gawa sa abo. Ang lahat ng taga-nayon ay tila ba dismayado umuwi sa kanilang mga tahanan. Nang makauwi na ang anak sa kanila, naikwento niya sa kanyang ina ang ipinagagawa ng lider sa kanila. Natawa lamang ang ina at sinabing napakadali ng nais niya na mangyari. Ayon sa ina, na kumuha ka anak ng dayami. Ibabad mo ito sa tubig at saka ito ay yung gawing tali. Saka mo ito ay silaban. Ang tali na abuman, ngunit nanatili ito sa kanyang hugis. Saka ito ay ginawa naman ng kanyang anak at tama ang kanyang ina. Agad niya itong dinala sa opisyal at ito ay natuwa. Saka ito ay umalis ng bayan ng mapayapa. Ang aral sa kwentong ito, mga katinagalog ko, ay hindi man pisikal na makatulong ang ating mga matatandang mga magulang. Dala naman ng kanilang katandaan ay bit-bit nila naman ang karunungan at kaalaman na maaaring ibahagi sa ating kanilang mga supling at kalaunan ay makatutulong din sa atin. Isa pang rendisyon ng kwentong ito, mga katinagalog ko, ay isang anak naman ay bit-bit ang kanyang matandang ama paakyat ng bundok upang doon din ito ay iwan at abandonahin. Sakay ng malaking basket ang matandang ama. Kasama nila ang batang apo niya. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, inlapag ng anak ang ama. Nang paalis na sila, sumigaw ang kanyang batang anak at sinabi nito, "Ama, ama, huwag mong kalimutan ang basket. Papaanong kita rin ay mabibit-bit dito
kapag ikaw ay tumanda na, napatingin ng ama sa kanyang batang anak, saka binalikan nito ang tingin sa kanyang matandang ama. Alam nito ang kahihinatnan niya sa oras na dumating din ang panahon para sa kanya. Para sa akin po mga katinagalog ko, iba po ang kategorya ng magulang at sinisinta. Matuto po tayo na gumitna. Pagsabihan po natin ng ating kapareha na huwag labanan ng ating mga magulang. Matuto po tayo na kontrolin ang ating sarili at magpakumbaba. Dahil kahit ano paman ang ginawa ng ating mga magulang sa atin, kahit gaano paman ito kasama at gaano katindi ang ipinaranas nila sa atin, gaano man ito kalupit, wala pa rin tayo sa mundo kung wala ang mga magulang na ito. At lahat ng dinaanan nating hirap man o sarap ay kasama po sa dahilan kung ano tayo ngayon at kung papaanong tayo ay napatibay ng panahon. Kaya imbis na galit, sana ang itanim sa ating mga puso. Bakit hindi natin harapin ang katotohanan na sa kanila tayo nagmula? At dahil sa kanila, kaya tayo ay humihinga. Yun lang dapat ay sapat na para kung hindi natin sila kayang mahalin, ay wag natin silang salaulain o maging ang ating mga kapareha na kamakailan lamang natin na nakilala. Huwag natin silang hayaang bastusin at pagsalitaan ang mga taong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo, mahirap man tayo o kampyon. Sana ay matuto natin sila na galangin at matuto tayo na lumingon sa ating pinanggalingan. Mga katinagalog ko, yan po ay saloobin ko lamang. Mga katinagalog ko, naiintindihan ko ang pinagdaraanan ni Carlos Yulo. Pero kahit papano, kahit anuman, pamilya pa rin po niya ito. At hindi niya maitatanggi na kahit saan man siya mapunta sa buong mundo, kasama pa rin sa pinanggalingan ay ang kanyang pamilya. Maraming salamat mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin na katulad nito.